Part 2. Nanggagalaiting na kuyumos ni Gerard ang mga papel na nasa table niya habang nasa study room niya at kausap ang isang private investigator na inihire niya para maghanap kay Nadia. Ilang buwan na siyang walang balita dito, kagaya ng mga kaibigan nito na sina Lizelle at Annie. Pagkatapos ng nangyari sa kanila ay bigla na lang itong naglaho na parang bula. Ilang beses din siyang nagpabalik-balik sa opisina nito pero hindi na daw ito ang CEO ng kumpanya, kundi ang kapatid ng namayapa nitong ex-fiancé. Ilang beses na din niyang tinanong ang dating sekretarya nito tungkol sa kinaroroonan ng dati nitong boss, pero nananatiling iisa lang ang sagot nito. Hindi daw nito alam kung saan nagpunta si Nadia. Alam niyang hindi lalayo si Nadia nang ganun-ganun lang kung wala itong mabigat na dahilan. Hindi naman siya manhid para hindi mapansin ang mga bagay-bagay na may kinalaman kay Nadia. Alam niyang may nararamdaman ito para sa kanya, pero dinidedma lang niya sa kadahilan ng ayaw niya itong madamay sa mga pagtatangka sa buhay niya. Hindi lang niya ipinapahalata pero may special feeling siya para sa babaeng labis niyang hinahangaan. "Sir, sigurado po ba kayong hindi lumabas ng bansa ang babaeng ipinapahanap niyo?" Nag-angat siya ng tingin sa lalaking nasa harapan niya at bahagyang umiling. "Alam kong nandito lang siya sa Pilipinas. Baka nasa tagong lugar lang siya. Basta do all your best para mahanap siya." Bilin niya sa investigador na tumayo na at nagpaalam sa kanya. Nang makaalis ang investigador ay wala sa sariling napabuntong hininga siya, saka tumingin sa cellphone na hawak niya. Bahagya siyang ngumiti nang makita doon ang magandang mukha ni Nadia na matagal nang nasa phone niya. "Kamusta ka na kaya, Nad? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Sana magkita pa ulit tayo para maamin ko naman sa iyo ang totoong nararamdaman ko para sa iyo." Sambit niya habang hinahaplos ang screen ng cellphone niya. Nang wala siyang maisip na pwedeng gawin ay nagdesisyon na lang siyang lumabas para magbaka sakali na matagpuan na niya si Nadia. It's been 4 months na din simula nang umalis ito. It's almost 4 months na din siyang nangungulila dito at sa atensyon na ibinibigay nito para sa kanya. Balak niya ay sa park siya pupunta pero bigla niyang naisip na sa isang beach na lang kung saan niya unang nasilayan ang kagandahan ni Nadia. Pagdating niya sa beach ay bahagya siyang natigilan sa pagbaba ng sasakyan nang mahagip ng kanyang paningin ang isang babaeng nakasuot ng puting bestida habang tinatangay ng hangin ang mahaba nitong buhok. Naglalakad ito sa buhanginan habang hinahampas ng alon ng mga paa nito at ang suot nitong bestida. Hindi niya kita ang mukha nito dahil nakatalikod ito sa kanya. Pero nang bahagyang mag-side view ito ay wala sa sariling mabilis siyang bumaba ng sasakyan at patalong lumapit sa babaeng matagal na niyang hinahanap. "Nad!" Sambit niya habang mahigpit itong yakap. At halatang ikinagulat nito ang ginawa niya. "Hindi ako makahinga. Bitawan mo nga ako." Bahagya siyang umatras nang pakawalan niya ito at bahagyang napatingin sa tiyan nito na medyo halata na. Buntis ka? Ako ba ang ama ng dinadala mo?" Tanong niya dito. "Obviously. Sino bang gumalaw sa akin ng gabing yon? Di ba ikaw lang? Kaya bakit ganyan ka kung magtanong?" Bahagya siyang nakaramdam ng lungkot dahil sa tono ng boses nito na para bang puno ng sama ng loob. "I'm sorry. Ang gusto ko lang naman ipahiwatig ay masaya ako dahil magiging daddy na rin ako, kagaya ni na Josh at Chris." Saad niya dito, saka ito hinawakan sa kamay. "Saan ka nga pala nagpunta? Bakit bigla ka nalang nawala sa loob ng 4 na buwan?" Tanong niya dito, pero masamang tingin ang isinagot nito sa kanya. "Huwag mo nang alamin. Mabuti pa'y umuwi ka na at baka hinahanap ka na ng asawa mo. Uuwi na rin ako. Hinihintay ko lang ang sundo ko." Naguguluhan siyang tumingin dito ng tuwid. "Sinong asawa?" "Wala akong asawa. Pero ngayon, I think magkakaroon na." Ito naman ang nangunot ang noo habang nakatitig sa kanya. "Yung babaeng kausap mo sa garden ng araw na umalis ako. Di ba fiancé mo yon?" Bahagya siyang ngumiti dito at saka ito tinitigan ng diretsyo. "Kaya ka ba lumayo dahil ang akala mo ay ikakasal na ako sa babaeng yon?" "Pero muntik na. Mabuti na lang at hindi natuloy. Kung natuloy yon, I'm sure hindi ko na mararanasan na makasamang mag-ina ko." "Mag-ina mo?"
Di ba ayaw mo mag-asawa? O bakit ganyan ka ngayon? Kunot noon itong tanong sa kanya na mabilis niyang inilingan. Noon yun, hindi na ngayon. Gusto ko nang magkaroon ng asawa at anak kung ikaw ang mommy. Kinuha niya ang kamay nito at saka dinukot ang singsing na matagal na niyang binili para dito. Bakit mo ako pakakasalan kung hindi naman ako ang mahal mo? Kasi ikaw lang ang nag-iisang babae na minahal ko ng ganito. Mahal mo din ba ako? Tanong niya dito pero hindi ito umimik. Siguro ay sapat na patunay na isinuko ko sa iyo ang katawan ko kahit may posibilidad na magbuntis ako at hindi mo panagutan. Nad, matagal ko nang alam na may nararamdaman ka para sa akin and I'm sorry kung hindi ko agad maipakita sa iyo na mahal kita. Ayoko namang madamay ka sa mga pagbabanta sa buhay ko, lalo na ngayon na dalawa na kayo. Pero ngayon ay handa na akong maging matapang para sa inyo na anak natin. Mabilis niya itong niyakap ng mahigpit at pagkuway hinalikan sa labi. I really miss you. Sambit niya dito habang yakap-yakap ito paharap sa kanya. I miss you too. Walang oras na hindi kita nami-miss, Gerard. Masuyong haplos ang iginawad niya sa pisngi nito bago muling binigyan ng halik sa labi na tinugon naman ni Nadia. Umuwi na tayo. May namimiss akong gawin na 4 months ago pa natin ginawa. Mga lasing pa tayo. Bahagya siyang natawa nang mamula ang magkabilang pisngi nito. Gerard naman eh. Kita mo na nga buntis na ako tapos inaisip mo pa yung tungkol sa bagay na yan. Mahirap maglihis sa kambal no? Tapos mukhang wala pang makukuha sa akin. Mukhang sa'yo pa talaga lahat magmamana eh. Kambal? Seryoso ka ba? We're having twins? Sunod-sunod niyang tanong dito na ikinatawa naman ito dahil sa nakikitang reaksyon sa kanyang mukha. Opo, mahal na Ginoong Gerard. Kambal po ang magiging anak natin. Dahil sa sobrang tuwa ay mabilis niya itong niyakap at hinalik-halikan sa labi, sa pisngi, sa tungki ng ilong at sa noo na ikinailing naman ito. Halika na nga, umuwi na tayo. Marahan niya itong inalalayan patungo sa kanyang sasakyan hanggang sa makasakay ito sa loob. Nang makasakay ito at makaupo na ng maayos, ay pinisil na niya ang pisngi nito na agad namang namula at saka niya ito hinalikan ng buong suyo sa labi na agad namang tinugunan nito kaya naging mapupusok ang bawat halik na pinagsasaluhan nila. Kundi pa sila kinapos ng hininga hindi pa sila maghihiwalay na dalawa. Alika na, sa bahay na lang natin ipagpatuloy. Mapang-akit na sambit nito habang may ngiti sa mga labi. Mabilis siyang sumakay sa kotse at nag-seatbelt bago pinaandar ang sasakyan pa uwi sa kanyang bahay. Mabuti na lang at nagdesisyon siyang pumunta sa lugar na yon kung hindi ay hindi niya makikita ang kanyang future mag-iina. Habang nagmamaneho ay hindi niya mapigilan na hindi sulyapan ng babaeng tanging nagpatibok ng puso na matagal na himlay simula nang iwanan siya ng huling babaeng minahal niya. Nad, bakit hindi mo agad sinabi sa akin na buntis ka? Di sana'y naalagaan kita ng mga panahong naglilihi ka pa sa kambal natin. Pero never mind, kasi simula ngayon ay babawi ako sa mahigit na 4 na buwan na wala ako sa tabi mo. Pangako, magiging mabuti akong asawa at ama. Pasensya ka na kung pakiramdam mo ay tinago ko ang pagbubuntis ko sa'yo. Masama lang ang loob ko sa'yo dahil pagkatapos kong ibigay ang gusto mo ay nakita naman kitang may ibang kayakap. Pero naisip ko na hindi tamang ilihim ko sa iyo ang tungkol sa mga magiging anak natin. Kaya nga ako nandun sa beach kung saan tayo unang nagkita. Kasi nagbabaka sakali akong pumunta ka doon at hindi naman ako nagkamali. Kasi magkasama na tayo ngayon. Inabot niya ang isang kamay nito at saka bahagyang pinisil at saka ngumiti. Selosa pa lang mami ng mga anak ko. Pero wala namang problema sa akin yon. Kasi tanging sa iyo na lang iikot ang mundo ko. Simula sa araw na to, sa inyo nang magiging anak natin. Salamat Gerard. Sambit nito sa kanya na ikinakunot niya ng noo. Bakit Gerard ang tawag mo sa akin? Bakit si Annie Bunchy ang tawag kay Josh? Si Lizelle naman Cupcake ang tawag kay Chris. Bakit sa akin Gerard lang? Nakangusong tanong niya dito na ikinatawa naman ito ng malakas. Kaya sumulyap siya dito saglit habang tumatawa ito. Ngayon lang kasi niya narinig at nakitang tumawa ito ng ganon. Mostly kasi ay mahinhin lang ito sa bawat kilos at pananalita nito. Ano bang gusto mong itawag ko sa'yo? Tanong nito sa kanya nang medyo humupa na ito sa pagtawa.
gusto kong itawag mo sa akin ay mine. Kasi gusto ko na sa akin ka lang at sa'yo lang ako. Tumangutango ito sa kanya at saka ngumiti. Okay, mine. Sambit nito sa kanya, sabay hikab na alam niyang normal lang sa isang buntis ang pagiging antukin. You can sleep. Gigisingin na lang kita kapag nasa bahay na tayo. Saad niya dito. Salamat, mine. Pasensya ka na ha. Ngumiti na lang siya dito. Saka ito hinaplos sa pisngi gamit ang isa niyang kamay. Ilang sandali pa'y nakatulog na ito. Bagay na ikinangiti niya. Tila anghel itong natutulog at para bang nakakawala ng pagod kapag pinagmamasdan niya ito. Simula ng unang araw na makita niya ito sa tabing dagat. It's so calming. Sleep tight, mahal ko. Sambit niya bago nagpatuloy sa pagmamaneho, pauwi sa bahay niya na magiging bahay na rin ito kapag ikinasal na sila. Bahagyang nagmulat ng mga mata si Nadia nang maramdaman ang mahinang pagtapik sa kanyang mukha. Nandito na tayo. Alika na. Inilibot muna niya ang kanyang paningin sa paligid habang inaalalayan siyang bumaba ng sasakyan ni Gerard. Nasaan na tayo? Tanong niya dito habang pinagmamasdan ng isang may katamtamang laki ng bahay sa harapan nila. Nasa bahay ko. Don't worry. Malapit lang to sa isang bahay ko. Gusto ko lang masiguro ang kaligtasan niyo ng mga bibis natin. Kaya dito kita dinala. Ganun ba? Hindi ba ako ligtas sa malaking bahay mo? Kaya dito mo ako dinala? Not so. Mabuti pa'y halika na sa loob na makapagpahinga ka ng maayos. Dumidilim na rin. Naghihintay na rin na makakasama mo dito kapag wala ako. Bahagya siyang nakaramdam ng lungkot dahil sa sinabi nito. Ibig sabihin ay hindi niya ito laging makakasama? So bakit pa siya nito hinanap kung hindi rin naman ito titigil sa bahay nito kasama niya? Dahil nakaramdam siya ng inis dito ay mabilis siyang naglakad patungo sa loob ng bahay na hindi man lang ito nililingon. Nad, wait lang. Galit ka na naman ba sa akin? Tanong nito sa kanya na mabilis siyang hinawakan sa isang kamay at marahang hinatak palapit sa katawan nito. Bakit mo pa ako dinala dito kung hindi din naman kita makakasama? Mabuti pa'y umuwi na lang ako sa unit ko. At least doon hindi ako nag-e-expect na nasa tabi lang kita. Hindi na lang dapat ako nagpakita sa'yo. Kung ganito din lang naman pala. Puno ng hinanakit na saad niya. Saka ko mawala sa pagkakayakap nito at naglakad palayo. Nad, please, try to understand. Para naman sa inyo na magiging anak natin ang ginagawa ko. Hindi para sa sarili ko. Ayokong madamay ka sa mga nagtatangka sa buhay ko. Please, listen to me. Ginagawa ko lang naman to kasi mahal kita. Kahit ako man ay ayoko din na mapalayo sa'yo. Ngayon pang magkakaroon na tayo ng mga anak. Ganun naman pala eh. So bakit kailangan mo akong iwan dito? Kung mahal mo ko, kami nang magiging anak mo eh, isasama mo ko kahit saan ka man magpunta. Not like this na ipipilit mo ang gusto mo. Dahil sa inis ay hindi na niya mapigilan ng hindi magtaas ang boses habang kausap ito. Bumuntong hininga ito at saka mapaklang tumingin sa kanya ng diretsyo. You really don't understand. Kaligtasan niyo lang naman ang iniisip ko. Pero parang lumalabas na gusto kong iwanan ka rito. Hindi ganun yun, Nad. Hindi na niya ito hinayaang matapos pa sa mga sasabihin pa sana nito nang mabilis siyang umakyat sa second floor ng bahay at pumasok sa unang kwarto na nakita niya at saka naglock ng pinto. Nad, open the door. Let's talk about this. Please. Nad. Love, please. Open the door before I smash it. Sirain mo kung gusto mo. Tutal, bahay mo naman to eh. At kung aalis ka, huwag ka nang bumalik. Kasi pagbalik mo ay wala na ako rito. At hindi mo na kami makikita ng magiging mga anak mo. Sigaw niya dito habang masama ang tingin sa pinto. Okay, fine. Tutal, mukha namang hindi kita makukumbinse. Kaya, tanong niya dito habang nakadikit ang kanyang tenga sa pinto para alamin kung anong ginagawa nito. Never mind, magpahinga ka na. Bumaba ka na lang kung nagugutom ka. May pupuntahan lang ako saglit. Mabilis niyang binuksan ang pinto at saka ito niyakap sa likuran nang makita niyang hahakbang na ito palayo. Don't go! Sambit niya dito habang mahigpit na nakayakap sa bewang nito. Tinanggal nito ang mga braso niyang nakayakap dito at saka humarap sa kanya. Hey, I'm not going to leave you. May kukunin lang ako sa bahay ni Chris. Babalik din ako agad. Pangako.
Mabilis siyang umiling dito at muling yumakap rito. Huwag kang umalis please. Mahal kita. Mahal na mahal. Kaya please, huwag ka na umalis. Mahal din kita. Mabilis lang ako. Kapag nakuha ko ng kailangan ko ay babalik na rin ako dito. Tumango siya dito at napapikit na lang nang halikan siya nito sa labi bago ito mabilis na naglakad palayo sa kanya. Mine! Tawag niya dito na ikinalingon nito sa kanya at saka ngumiti. Please take care. Hihintayin ka namin ni na baby dito. We love you. Naluluhang sambit niya dito. Nanginitian naman ito at saka kumaway sa kanya. Pagkuway lumabas na ito ng bahay at naiwan siyang nakatanaw sa front door kung saan ito lumabas. Ma'am, kumain na po kayo. Masama sa buntis ang nalilipasan ng gutom. Bahagya siyang lumingon sa gilid niya nang magsalita ang isang maid. Maya-maya na lang po. Hihintayin ko na lang si Gerard para sabay kaming kumain ng hapunan. Saad niya dito saka ito iniwan at pumasok sa loob ng kwarto na pinasukan niya kanina at nahiga sa kama. Nag-aalala siya para kay Gerard pero ayaw naman niyang mag-isip ng negatibo. Nagdasal na lang siya na sana ay lagi itong ligtas sa lahat ng oras. Ma'am Nadia, ikandado mong Bahagya siyang napabangon sa kama nang marinig ang boses ng kasambahay kaya nag-aalala siyang bumaba sa kama at lumapit sa pintuan para sana silipin ito. Manang! Tawag niya dito saka lumabas ng kwarto. May sinasabi ito sa kanya pero hindi niya masyadong naiintindihan dahil mukhang nanggaling sa baba ang boses nito. Manang, nasan po kayo? Ano po bang sinasabi niyo? Hindi ko kasi kayo masyadong maintindihan eh. Marahan siyang bumaba sa hagdanan habang inililibot ang kanyang paningin sa paligid para hanapin ang matandang kasambahay. Bahagya siyang napatingin sa isang sulok nang may marinig siyang kaluskos doon. Manang, ikaw po ba yan? Nako, masyado na kayong matanda para sa hide and seek game na yan. Natatawa siyang diretsyong bumaba sa hagdanan at saka lumapit sa sulok kung saan niya narinig ang kaluskos. Buh! Sambit ng kung sino sa kanya na ipinanlaki ng mga mata niya. Sino ka? Nasaan si Manang? Anong ginawa mo sa kanya? Sunod-sunod niyang tanong sa lalaking bigla na lang lumabas sa isang sulok. Pero nginitian lang siya nito at saka siya mabilis na hinawakan sa isang braso. Yung matanda bang hinahanap mo? Ayun siya oh. Turo nito sa kasambahay na naliligo sa sarili nitong dugo. Pinatay mo siya? Ang sama mo! Pakawalan mo ako! Sigaw niya habang nagpupumiglas sa pagkakahawak nito sa braso niya. Masyado kang maingay at malikot. Matulog ka muna. Kasi ikaw ang magiging pain ko para lumabas si Attorney Gerard Francisco. Mabilis siya nitong tinakpan sa bibig ng isang panyo na alam niyang may kung anong kemikal na nakalagay. Bigla na lang siyang nakaramdam ng antok matapos siyang takpan ng panyo sa bibig ng lalaking nakangiti sa kanya habang unti-unting pumipikit ang mga mata niya. Excited na pumasok sa loob ng bahay si Gerard. Hindi na kasi siya makapaghintay na sabihin kay Nadia na pupunta sila sa ibang bansa bukas na bukas rin. Pero natigilan siya nang makita ang kanyang kasambahay na naliligo sa sarili nitong dugo. Agad siyang umakyat sa ikalawang palapag ng bahay at hinanap si Nadia. Pero wala ito kahit saan. Kaya muli siyang bumalik sa baba at nilapitan ng wala ng buhay na kasambahay. Napansin niyang may papel sa kamay nito. Kaya kinuha niya yon at binasang nakasulat. Let's play hide and seek. Ang asawa mong prize. Kapag nanalo ka, makukuha mo siya ng buhay. Pero kapag ako ang nanalo, hindi mo na makikita ang asawa mo at ang magiging anak nyo. Your time is clicking. Tick-tock, tick-tock. Puno ng galit na ginasumot niya ang hawak na papel at saka kinuhang kanyang cellphone at tinawagan sina Josh at Chris. Tumawag na rin siya ng ambulansya para asikasuhin ang katawan ng kanyang kasambahay. Napaisip naman siya kung sino ang dumukot kay Nadia habang naghihintay na dumating ang kanyang mga kaibigan. Damn you, Lester. Pati ang mag-iina ko ay dinamay mo. Kantiin mo lang si Nadia. Kahit sa dulo ng buhok ay sisiguraduhin kong mawawala ka sa mundong to. Saad niya habang nakatitig sa pinto. Bigla niyang naalala ang lalaking ipinakulong niya dahil sa mga illegal nitong gawain at human trafficking. At isa pa,
Ito lang bukod tanging nakatakas sa lahat ng mga kriminal na nakulong dahil sa kanya. Gerard, anong nangyari? Sinong may kagagawan nito? Tanong ni Chris na may hawak na baril sa kanang kamay nito. Si Lester, ang kriminal na ipinakulong ko dahil sa maraming illegal na gawain. Pati ang mag-iina ko ay dinamay pa niya. Kung kailan nakita ko na si Nadia ay saka naman siya lumitaw at kinuha si Nadia. Pinatay pa ang kasambahay ko. Saad niya sa mga ito habang nakakuyom ang magkabilang kamao. You mean, nabuntis mo si Nadia? At magkakaroon na kayo ng mga anak? You mean twins o triplets? Twins, sagot niya dito. Congrats bro. Saad naman ni Josh na mabilis lumapit sa bangkay ng matandang kasambahay at tila sinusuri ito. Double blade ang ginamit sa matanda. Kawawa naman siya. Sumalangit na ang kaluluwa niya. Sambit nito bago bumalik sa kanyang tabi nang dumating ang ambulansya at kunin ang katawan ng matanda. Hindi na siya magtataka kung alam nito yon. Mahilig kasi ito sa mga kakaibang uri ng patalim na ginawa na nitong koleksyon na lagi namang pinag-aawayan ng mag-asawa. Pagkuway may mga pulis na dumating na agad naman niyang sinalubong at sinagot ang mga katanungan ng mga ito. Sinabi naman niya lahat-lahat ang nalalaman niya at kung saan siya nanggaling. Bago matapos niyang sagutin ang lahat ng mga katanungan ng mga ito, ay nangako naman ng mga ito na tutulungan siya sa paghahanap kay Nadia para madakip na rin si Lester at maibalik sa kung saan ito nararapat.